a tragic story of two lovers. Shall their adoration go? To find themselves a call for a path of paradise. Kami ang pinakamalakas at makapangyarihan! Oo nga! Kami ang pinakamalakas at makapangyarihan at walang iba na mas makahigit pa sa amin! Oo nga! Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ang mga pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Juliet, at lumaki silang dalawa sa puno ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kaniyang sarili. Ano ba itong lungkot nating nadarama? Bakit ganito? Sana dumating ng araw na makita ko siya at makasama habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kaniyang sarili. Ano ba ito? Ako'y kakasal sa hindi ko mahal. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Darating si Romeo at makikita niya si Juliet. Okay, gandang binibini at ako'y nabigani. Ako ay may nararamdaman, ngunit hindi ko may paliwanag. Ang puso ko ba ay mayroon ng minamahal? Pwede ba kita isayaw? Makikita ni Tybalt si Romeo at sisitahin niya ito. Bakit aking pamangkin? Ano ang nangyayari dito? Pio, siya ay isang Montague, ang lahing angka na dapat lamang mamatay. Siya ba ang batang nagangalang Romeo? Siya nga ang buong si Romeo. Siya ay matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Ngunit dapat lang siyang mamatay. Siya ay iyong pabayaan. Sino ang Panginoon dito? Lalabas si Tybalt, magtatagpo ang paningin ni na Romeo at Juliet. Bakit mo ko tinititigan? May dumi ba ang aking mukha? Ikaw ay nakarapat lamang titigan at ang puso ko'y puno ng kasiyahan. Ha? Hahalikan ulit ni Romeo si Juliet sa kaniyang noo. Maaari ko ba halikan kung may binibini? Parang pinag-aralan mo ang iyong paghalik. Senyorita, pinapatawagan ako ng iyong ina. Sino ang kanyang ina? Siya ba isang Capulet? Aba, iho, ang kanyang ina ang ginang ng tahanang ito. At oo, isa siyang Capulet. Oh, Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan, sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung gayoy, simula ngayon, hindi na ako si Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga
pala, paano ka naparito? At saan ka dumaan? Sapagkat mahabang mga pader dito. Binundag ko ang pader sapagkat nagkaroon ako ng paslak na Kapag nalaman nila na nandito ka, at ika'y papatayin nila. Kamisan mo lang ang iyong titik ay ligtas na ako sa galit. Sino ang nagturo sa lugar na ito sa iyo? Ang pag-ibig natin ay ang nagturo papunta sa iyong puso. Paalam na aking mahal. Iiwan mo ba ako hindi nasisiyahan? Anong kasiyahan ang nais mong makamit? Tayo ay naghabilin ng tapat na sumpang pag-ibig. Tatlong salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Buhay nawa ang kaluluwa ko. Adios, matamis na lungkot ng paghiwalay. Hindi ako titigil hanggang sa kinabukasan. Paalam aking mahal, at ako'y tinatawag na. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Ngunit hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. Magandang hapon, Padre. Magandang hapon din, Romeo. Ba't ka naparito? May gusto ako sabihin. At ano yun? Ako'y umibig sa isang kapilit at gusto ko itong kasalan. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon mo dahil kay bata pa, Romeo. Mahal na mahal ko po si Juliet, Padre, at gusto ko siyang kasalan. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon, Romeo? Sigurado, Padre. Kung gayon, simulan na natin ang kasalan. Nandito na pala po si Juliet, Padre. Kung kaganda ng aking hindi. O aking Romeo, Handa na ba kayong dalawa sa kasalan? Opo, Padre. Simulan na natin ang kasalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Romeo, tinatanggap mo ba si Juliet bilang iyong asawa? Opo, Padre. Ikaw, Juliet, tinatanggap mo ba si Romeo bilang iyong asawa? Opo, Padre. Ilagay niyo na ang simsim sa inyong mga daliri. Tapos na ang kasalan. Maraming salamat, Padre. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio. Dumaan si Tybalt at nakita si Romeo, kaya siya bumalik. Romeo! Akala mo hindi ko malalaman na pumunta ka pala sa sayawan. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo ay magkaunawaan at ayaw ko ng away. Kahit kailan, hindi tayo magkakaunawaan. Lumaban ka! Aba! Kung ayaw lumaban ni Romeo, ako ang lalaban sa iyo. Halika rito, lalaki sa lalaki. Percussion, hindi! Percussion! Benvolio, bantayin mo siya! Romeo, hindi pa tayo tapos. Taibat! Romeo, anong nagawa mo? Anong nagawa ko? Dumating ang mga Capulet, mga Montague at ang prinsipe. Sa mamamatay tao ang inyong angkan, hindi mamamatay tao ang aking anak. At kung nagawa man niya ito, hindi niya sinasadya. Tama na! Ano ba ang punot-ulo lahat ng ito kung bakit si Tybalt ay namatay? Mahal na prinsipe, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Sige, umupo ka muna. Ganito po ang nangyari. Nagmagkasama kami ni Mercutio at Romeo at biglang dumating si Tybalt na naghahamon ng away. At pinaslang niya si Mercutio at nagalit si Romeo. At pinaslang ni Romeo si Tybalt at tumakbo si Romeo. At iyon
Dahil sa kasalanan niyan, si Romeo ay aking papatapon ng biglaan. Pag siya'y makita at bumalik, siya'y papaslangin. Pumunta si Romeo kay Juliet. O aking Juliet, tayo ay hindi mo na magkikita at ako'y aalis mo. Pero pangako ko sa iyo, ako'y babalik. Hanggang kailan pa magtatagal doon? Hindi ako magbuhay ng wala ka. Napakahirap pero dapat natin itong gawin. Lagi mo tatandaan na ikaw lamang ang aking mahal. Oh, Romeo. Ilang araw na ang lumipas ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya itong iniisip, dumating ang nurse at siya'y napahinto. Senyorita, ipinapatawag ka na po na inyong mga magulang. Sige, susunod ako. Anak, naramdaman namin ang labis mong kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. At nais namin ikaw ipakasal upang ikaw ay lumigaya. Ako ikakasal sa hindi ko naman mahal! Anak, matutunan mo rin siyang mahalin. Sana maintindihan mo. Ayoko magpakasal! Sa ayaw sa gusto mo, ikaw magpapakasal! Naiintindihan mo! Hindi niyo ako mahal! Wala kang utang na loob! Inay, tulungan niyo ako! Ayaw ko magpakasal! Pumunta si Juliet sa simbahan para maikumpisal niya ang mga pangyayari. Padre, Batid ko ang pag-inagpis sapagkat kailangan ko itong gawin na ipakasunod ng iparis sa darating na Huwebes. Padre, gusto ko pong malaman kung dapat ito ba akong nilungan itigil ang kasalan ko. Pumayag ka sa gusto nila at bukas ng gabi, bigla kasi mama at pinagulong ng karaman. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat po. Gagawin ko ang lahat. Hindi lang ako may pakasal sa hindi ko mahal. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Binibini? Oh, Binibini! Nakabis ka pala ng mag-arang damit. Binibini? Binibini? Tulong! Tulong! Ang Binibini ay wala ng buhay! Binibini! Anak ko! Anak ko! Anak! Ano nangyari sa kanya? Anak ko! Anak! Dumating si Baltazar mula sa Verona, dala ang masamang balita. Sulat ito galing sa Verona. Wala ka bang dalang sulat buhat sa padre? Kumusta naman ang aking ama't ina? At kumusta naman ang aking minamahal? Mabuti naman ang inyong mga magulang. Ngunit patay na si Juliet. Nakita ko siyang nakahiga sa simbahan at wala ng buhay. Ano? Teka, ako yung aalis ngayon din. Wala bang sulat at ipinadala ang padre? Wala po mabuting Panginoon. Ano ang dapat kong gawin? Teka, pupunta muna ako sa botikaryo. Sa may botikaryo, Tao po! Tao po! Sino ba yung tumatawag na kay lakas? Bigyan mo ako ng lason, agad nakakamatay. Ito, 10,000. Meron akong mga lason, ngunit ito ay ipinagbabawal na ipagbili. Ang mundo at batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo to at ibigay mo sa akin ang lason. Inumin mo ito, pagkatapos bigla kang mamatay. Aalis na po ako. Maraming salamat. dumating si Juan at kinausap ang padre sa loob ng simbahan. Kapatid ko, hindi ko nadala ang sulat para kay Romeo sapagkat hindi kami pinalabas. Kaya't ang bilis ng pagtungo ko sa Mantuay natigil agad. Sino ang nagdala ng sulat ko kay Romeo? Wala akong mapagdala na rito muli. Naku, malungkot na kapalaran. Mayroon pa naman itong nilalaman na mahalagang bagay.
Romeo sa libingan ni Juliet. Oh, mahal ko, Juliet. Asawa ko, bakit mo ako iniwan? Ako ay susunod sa iyo. Paalam, buhay na malupit. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kanyang harapan, nakita niya ang bangkay ni Romeo. Oh, mahal ko, bakit hindi mo ako inintay? Kung wala ka na, wala nang saysay ang buhay ko. Mas mabuting mamatay na lang din ako. Ano naman ba ang mga pangyayaring ito? Alam mo ba, Padre? Tunayan, alam ko ang lahat. Sila ay nag-iibigan at palihim na nagpakasal sa akin. Ngayon wala na tayong magagawa dahil sila na ay nananahimik. Ito ang simbolo ng pag-iibigan nila. Ako ang tumulong sa kanila at hindi ko inaasahan na hahantong sila sa ganito. Sa pagbisitang lahat sa libingan ni Juliet ay nakita nila na hindi na ito nag-iisa, magkayakap kahit sila ay patay na. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkakamabutihan. Naging matiwasay na ang kanilang buhay. Naitayo na rin ang estatwa ni Romeo at Juliet sa Verona kung saan nagsisimbolo ito ng tunay nilang pagmamahalan.